Good morning po! Good morning! Sino ka nang tumulong umiris? Yun. Thank you, Sir Roy Cueto. Anyway, good morning po ulit! Good morning! Oh, ang daming nakapula na magbabalentine's na nga pala. Okay. Anyway, sino po yung first time po akong nakita? Pwede pong itaas ang kamay. Wow, ang dami. Pababa. Sino yung hindi pa po member? Pwede pong itaas. Ang dami din. Sino po yung nagugutom na? Okay. Diet. Okay, don't worry guys. Ayaw ko pong sayangin oras nyo. Gusto kong maging worth it. Lalo pa, malapit na pala birthday ko. 23 na ako bukas. Siguro magiging sharing ko lang po, i-elaborate ko lang ng konti yung background ko. My name is Joseph Lim. I'm from Bicol. Kararating ko lang po kanina. Wow, kababayan! Albay po yung may mayon. Tagaroon po ako. Kararating ko lang kanina kasi medyo mahaba pa yung vacation ko. At actually, that was my longest na vacation. Almost 3 weeks ata ako sa Bicol. Lumaki, nag-aral, at graduate po ako purely Bicolano. Mababaw lang po pangarap ko. Kung maniwala man po kayo sa hindi, I'm from Daraga, Albay. Namasada po ako ng jeep for 5 years. Legazpi, Daraga. It's not because dahil sa wala kayong makain. It's simply because na ang business po ng parents ko is mga jeep. Nagkataon po akong kumukuha ng boundary. Pag gumarahin na lahat ng jeep namin, ako naman po namamasada. Kasi ang point ko, kaysa mag-sound trip sa loob ng bahay, nagsa-sound trip na lang sa loob ng jeep. Habang nagsa-sound trip, kumikita pa ako. Di ba? At least hindi naman sayang yung ginagawa ko. Now, ako yung tipong taong hindi po ako mapili. Sabi ko, kung kikita ko dun, bakit ko ikakahiya? Kasi end of the day, it doesn't matter kung gaano kaganda ang suot mo. What matters most is magkano laman ang bulsa mo. Marami pong tinatawag na manager, sorry pero wala naman money, karamihan lang puro jet. Okay, maraming ibang magandang uniform, magandang tawag, but again, magkano ba talaga laman ang bulsa mo? Now, simple lang before pangarap ko. Simple lang din ang buhay ko before. Mahilig po akong uminom, gin pomelo lang po, talo-talo na po sa amin. Ang paborito po namin pulutan is karaoke. Nag-aaway-away pa po kami pag yung shot glass nasa harapan at yung pulutan nasa harapan din. What I mean is, nandito yung shot glass, nandun yung namumulutan. Di ba mortal sin yun sa umiinom? Ba't ka namumulutan, di ka naman ang umiinom? Okay. Nakakatikim naman po ako ng manok pag merong lumipad na manok. Galing sa kapitbahay namin, hahabulin lang po namin yung manok, tatanggalin mo yung balat, ibabaon mo sa lupa, luluto mo, okay na yun. Okay, now, nakapunta lang po ako ng Bakaka, yun po ang isa sa Black Sand po sa Bicol, parang beach na pinupuntahan. And para po sa akin, masyadong pangarap ko na po makarating ng Naga City. Ganun lang po kababaw ang buhay ko. But because of AIM Global, sobra pong grabing changes nangyari sa akin. From Yamaha Crypto na motor, na binadrive ko po paikot ng buong Bicol, naikot ko po ang Sorsogon, Naga, motor lang, single na motor. Nararanasan ko pong nauulanan, nararanasan ko pong magpipresent kayong pantalon mo, basang-basa pag di 4 mo, tumutulo pa. Ganun po ang simula. Now, coming from ganon na buhay, into after 1 year doing AIM Global, nakabili po ako ng first car ko is Honda Civic, yun po yung first car ko. Second car ko is Montero Sports. Third car ko is Accord na 2-door. Fourth car ko po is ako po yung pinakaunang distributor na nagkaroon po ng Hammer dito sa AIM Global. Fifth car ko, Toyota Sequoia. Siguro i-wrap up ko na lang. Meron din po sa mga mahilig motor, meron din po ako motor na Ducati. One time wala po akong magawa, bumili ako ng motor na Ducati. Nagmotor po ako from Manila to Bicol. Maiba lang. Nagmotor po ako mag-isa, walang convoy. I love adventure. And matigas po ulo ko. Kasi that time na binili ko at nagpaplano akong pumunta ng Bicol, sabi sa akin ng upline ko, Joseph, huwag mong gagawin yan. Unang-una, first time mo na magkaroon ng motor na ganyan. Second, hindi ka pa sanay mag-long drive. Since sinabihan po ako ng upline ko na hindi ko kaya, kinabukasan po, nag-drive ako papuntang Bicol. Ganun po katigas ang ulo ko. And to cut the story short, safe naman po ako nakarating. Since hindi naman po talaga mahilig sa motor, ngayon po, hindi ko na lang siya ginagamit. Nandun na po nakatambak sa bahay namin. And since pinapagawa ko rin yun yung bahay namin, ang plano ko dun sa motor is i-display ko na lang sa loob ng sala.
Yung sala po, parang lalagyan ko po siya ng, parang nandito yung motor, tapos ito, may handle na umiikot. Parang display na lang po siya sa loob ng bahay namin. And last December po, Christmas gift ko sa sarili ko, bumili din po ako ng Porsche. Yun po naman yung gift ko sa sarili ko. And from Bicol, na ang tingin ko po din sa Naga, especially Manila, langit. Bakit langit? Kasi ang tingin ko po pag nasa Manila, ito yung pinakamagandang lugar. Namumulot ng pera ang tao dito. Now, from that na dream, na ganun kasimple, nakarating din po ako ng iba't ibang bansa because of AIM. Nakapunta po ako sa Hong Kong, Malaysia, Thailand. Last year po, nakapunta ako ng Dubai. Sobrang pong overwhelmed ako. Kasi first time ko makapunta ng Middle East, nakapasok po ako sa Burj Al Arab na ultimo poste po doon ginto. Yung railings ng hagdan, yung hinahawakan, ginto. Sabi ko kung nasa Pilipinas to, yari to. Gaganunin mo lang. Pag kailangan mo ng budget, okay, maliban pa sa Dubai, nakapunta na rin po ako ng iba't ibang part ng Europe. Nakapunta pa ng Vatican Church, nakapasok po ako doon. Sa mga napanood na po yung Mamma Mia, na pelikula yung Bahay na Puti, kung saan po nag-shooting sila, nakapunta din po kami doon. Venice, Italy, sobrang po dami. Pinaka-favorite ko, siyempre gimikero po, pinaka-paborito ko is Las Vegas. Every year pumunta po kami doon at gumigimik. Kumbaga sabi ko, from sobrang simpleng probinsyano into ganun na life. Now, ang question dito, ganito lang siya kasimple. Madali bang yumaman? Madali o mahirap? Mahirap. For me, kaya tayo nahihirapan yumaman, it's not simply because mahirap yumaman. It's simply because mas marami tayong kaibigan at kakilala na mahihirap kesa sa mayaman. At lalong-lalo na, kaya tayo nahihirapan ang masenso kasi karamihan sa atin, yung ginagawa mo, hindi naman ikaw ang nag-decide. Pag tinanong ko po kayo ngayon, anong pangarap nyo? The moment magkaroon ka ng 2 or 3 seconds na pause, anong pangarap mo? Ibig sabihin, hindi mo yung pangarap. Kasi ang pangarap, matagal mo na yung pinag-iisipan. Ang pangarap, araw-araw mo yung iniisip. Ang pangarap, kinikilig ka pa habang nararamdaman mo yan. Kaya the moment nagkaroon ka, right now, alamin mo muna kung anong gusto mo. Second, marami tayong ginagawa sa mundong to na hindi naman natin naiintindihan. Nakita niyo po ba yung picture ni Adam and Eve? May pusod po ba sila? May pusod po ba sila? Wala. Meron! Alam niyo po ba na ang laking pagkakamali yun? According sa story, si God na boring, kumuha ng alikabok, ginawang Adan. Habang si Adan natutulog, kinuha yung isang rib, ginawang Eva. Saan doon ang pinutol ang pusod nila? Bakit pag mag-burp ka sa harapan ng pagkain, sasabihan ka ng parents mong bastos ka? Bakit pag sa ibang bansa, pag nag-burp ka, ibig sabihin, nasarapan ka sa pagkain nila? Sino sa kanila ang tama? Sino sa kanilang mali? Pag gumagamit ka ng kutsara tinidor, tinanong mo ba si kutsara tinidor, bakit hindi si chopstick ginagamit mo? Or, karamihan lang sa ginagawa natin, kaya mo lang siya ginagawa kasi ginagawa siya ng karamihan. Sa college student ngayon, bakit ka college? Kasi gusto kong yumaman, kasi ganito. Ba't pinaka-reason mo kaya ka college ngayon? Kasi nag-high school ka. Bakit ka nag-high school? Nag-elementary ka. Bakit ka nag-elementary? Nag-nursery ka. Bakit ka nag-nursery? In-enroll ka ng parents mo. Bakit ka in-enroll? Kasi nung panahon na yon, pag graduate ka ng kolehiyo, maganda pa buhay mo. At the question is, nakita ba nila kung anong mangyayari ngayon? It doesn't mean love ka ng isang tao. Ang advice nila will always be correct. Naalala mo yung mga ibang parents na, anak, pag nag-aral ka, wala kang problemahin kasi nagbabayad ako sa CAP. Now, how can we be so sure na pag parents mo, laging tamang advice? Question. Mamaya po, pag bibigyan ko kayo, may gusto pong magtanong po ng baka may mga masagasaan pong principles dito. Feel free po. Pwede niyo po akong tanongin, okay lang po sa akin. Okay? Now, question.
Pinopromote po ba dito ang creativity? Magdodrawing po akong puno. Kukulayin ko to ng red. Kukulayin ko to ng black. Makakatanggap ako ng dalawang. Kasalanan ko po ba kung yung teacher ko hindi pa nakakapunta sa Japan at sa Japan may puno na red ang dahon at black ang katawan? What if kulayin ko to ng color white? Makakatanggap ako ng? Kasalanan ko po ba kung walang snow sa Philippines? What give them the right na lagyan nila ako ng eggies kung maliit lang yung mundong ginagalawan nila? Masyado silang pihikan sa kulay. Yung blackboard nga, hindi naman black. Have we really asked what is the real purpose of this? Ang basihan ng mabait dito, tahimik. Ang bait-bait ng batang yan, ang tahimik. Yung tahimik pa nga, minsan yung nagpapatay na lang bigla kasi hindi niya mag-release sarili niya. 80% ng pinag-aralan natin, hanggang ngayon hindi natin alam kung saan natin gagamitin. Buhay sa may buhay, pinakaalaman natin, history. Hindi na tayo nag-move on sa taong to. Naging subject na ng elementary, subject ng high school, hanggang college. Sa subject na Dr. Jose Rizal. Wala pa against sa kanya, pero ang point ko, ano pa bang epekto habang pinag-aaralan natin yung No Limit Angere, El Filibusterismo, Gumboksa, sino yung nakapulot ng isang tsinelas na isa na tinapon sa kanya? Diba? Guys, parang karelasyon yan. Hindi mo ma-appreciate yung current na karelasyon mo kung hindi mo nakakalimutan yung ex mo. Paano mo mag-move forward ang buhay ng Pilipino kung ang pinag-uusapan natin yung noon. Wishful thinking. What if tanggalin mo yung subject ng Jose Rizal? First year, imbes ng Jose Rizal, buhay ni Mang Inasal. Paano si Mang Inasal, nangutang ng 2 milyon, nagtayo ng Mang Inasal, binenta sa Jollibee ng 2 billion pesos. Sumunod na taon, buhay ni Lucio Tan. Sumunod na taon, buhay ni Gokong Wei. Paano nagtutulak lang siya ng kariton sa Cebu City. After ilang years, ngayon siya may-ari ng Robinson, siya may-ari ng Cebu Pacific. Sumunod na taon, buhay ni Henry C. May-ari ng SM. Bakit SM Shoe Mart? Bakit may shoe? Kasi dati lang po siyang tagalinis ng sapatos. Nakaipon ng tayo ng tindahan ng sapatos. Nakaipon ng tayo ng mall. At ngayon po, buwan-buwan, meron siyang mall na bagong tinatayo. Kung taon-taon, yun ang pinag-uusapan natin, di ba namomotivate ka pa sana na kung kaya nga nila, kaya ko rin magbago ng buhay ko. But, anong problema? Tingnan mo mga subject natin. Hindi mo ma-connect eh. Ito, dinugo tayo dito lahat sa subject ng algebra. Di ba? Yung numero sa letra, pinagpabalas. Buong buhay mo, kailan mo nagamit yan? O pabili ng ticket ng MRT 1A, tapos supli mo tubi, di ba? Wala naman gano'n. Sabi ko nga, ang kulit kaya ng algebra. Lagi nilang find x, find x. Hindi na nagmupon sa buhay niya, laging hinahanap yung x niya, pinadamay pa tayo. Diba? Now guys, siguro seriously speaking, bakit hindi natin makuha ko lahat ng gusto natin? Number one, we forget who we are. Who we really are. Tuwing tumitingin ka sa salamin, masaya ka ba sa nakikita mo? Or laging nakikita mo, sana kamukha ko si ganito. Sana kasing katawan ko si ganito. Sana maging sexy din ako kasi sabi nila ang sexy daw may shape. Don't ever believe that. Kasi kung ang base ng pagiging sexy si shape, always remember ang circle, shape naman siya eh. Yes! Now guys, if you're going to be the best friend ng sarili mo, tatagal ba siya sa'yo? Anong
lagi mong sinasabi tuwing kaharap mo siya sa salamin? Ganda ka. Anong problema niya or problema? Ba't kailan mo siya laging saktan? Parents, don't ever do this to your children. Okay, parents, don't ever do this to your children. Anak, dapat tularan mo yung kapatid mo. Dapat maging kagaya ka niya. Kaya po tayo may fingerprint. Kasi it is the purpose na para ipaintindi lahat sa atin na magkakaibang tao tayo. There's no such thing as Normal. hindi po siya nag-exist. Ang normal sa spider, chaos sa isda. Ang normal sa isda, chaos sa spider. Spider, they can make webs. Ba't hindi nila kayang tumagal sa ilalim ng tubig? Isda, kaya nila. Pero hindi naman nila kayang gumawa ng web. You have your own strength. You have your own weaknesses. Don't ever believe mas mataas ako sa inyo kasi meron din akong hindi kayang gawin na kaya niyang gawin. Correct. Parents, you don't own your child. Oo po, kayo po nagpakain sa amin. Oo po, kayo po nagpaaral sa amin. But don't do this to us. Anak, yung pangarap kong hindi natupad, gusto ko ikaw tumupad niya. Hindi po namin kasalanan kung hindi nyo tinupad pangarap nyo. Bakit kami idadamay nyo? Anak, yung boyfriend mo, hindi ko yan gusto. Mas gusto ko yung dati. Eh kung kayo may gusto, kayo pumatong. Alam nyo kung ano yung pinaka-emptiness na nararamdaman natin lahat? It's the thing na gusto mong gawin na hindi mo magawa kasi ang dami mong pinakinggan. You can never succeed in your life. May nagsabi sa akin, ba't hindi ka nahiya mag-networking? Ako walang pakialam sasabihin nila kasi unang-una, yung mga taong iisipin ko, iisipin ba nila pag nagugutom ako? Ang problema sa atin, we're willing to sacrifice our own dreams para lang sa sasabihin ng ibang tao. Gusto ko yung networking, maganda yung AIM Global, kaya lang, ano na lang sasabihin nila? Huwag mo sila masyadong isipin kasi pag nagkakaproblema ka, sila mismo hindi ka nila iniisip. It's about time just focus kung anong kaya mong gawin. Love yourself. Gusto niyong yumaman? Yes! Stop watching this. 6 straight months. Why? Eh, ang tagal mo nang nanonood. Kailan kayo yumaman dyan? May nagbago ba buhay mo? This will never tell you that you're perfect. Lagi nilang sasabihin may kulang sa'yo para mabentahan ka nila. Yung TV mo mataba, yung uso ngayon flat na. Yung takong mo sa likod, ang uso ngayon nasa unahan na. Laging may kulang para lagi kang bili ng bili ng bili. You know what's the weird part about us? Pupunta ka ng gym, magdadala ka ng kotse, pagdating sa gym, mag-i-stationary bike ka. Ba't hindi ka lang magbisikleta, dumagdag ka pa sa traffic? Now guys, you know what is the worst 2 days of the year? Pinakawalang kwentang araw. 2 araw sa isang taon. It's yesterday and tomorrow. The problem with us, iniisip mo pa rin palagi yung past. Minsan may mapagkakamali ka, minsan may mga decision kang hindi ka gusto. Tapos na yun eh. It doesn't define who you are. Minsan, sobra mo naman gustong, sige, pag ganito nangyari sa future, magiging masaya ako. Don't do that. Sigurado ka, aabot ka sa future. Parang sa nangyayari ngayon. Iba sa inyo, malamang future na iniisip, ang tagal naman matapos ng speaker, gusto ko nang umuwi. Anong meron sa bahay nyo? Araw-araw ka naman umuwi, nagbabago ba buhay mo? Guys, siguro magiging last na message ko na lang po sa inyo. Maraming nagtatanong sa akin, I think before gawin ko, mag-intindi lang 2 questions, sana mabilis lang, positive or negative tips, or baka may nasagasaan po sa principles na pinagsasabi ko po, feel free, just raise your hand, pwede po kayo magtanong sa akin. Pag within 10 seconds po walang magtanong, tatapusin ko na to.
Hindi pa ako maniningil, libre po siya. Sa networking lang po, pag nagtanong kayo at babaguhin pa namin buhay niyo, walang bayad. Sa doktor po, magtanong ka, pina-inhale, exhale ka lang. Inhale, exhale, 500, you're healthy. Di ba? Architect, pag-drawing ka ng bahay, may bayad. Sa attorney, magtanong ka ng legal matters, may bayad. Sa networking lang po, binabago na po buhay nyo. Kayo pa pinipilit na magtanong. Kaya, sino po ang magtatanong? Coming from the audience, first-timer members. 1, 2, 3, 4. Wala talagang magtatanong? 5. Actually, hindi po ako talaga speaker ngayon. Nahila lang po ako dito. Kaya gusto ko samantalayin din. Ayoko rin sayangin yung oras niya. Wala kayong tanong? Okay, now, yun ang purpose bakit marami sa atin di yumayaman. Hindi nagtatanong. If you want your dreams, you need to fight for it. There's no such thing as free meal. Hindi po kakatok ang pangarap nyo sa harapan niyo at kunin nyo ako. Walang ganon. Kung sasabihin, parang nakakaya magtanong, ba't mas inuuna mo yung hiya mo kaysa sa pangarap mo? Correct. You need to learn. The fastest, sabi nga nila, ang matuto ka sa sarili mong pagkakamali, it is a sign na mas matalino ka. Pero ang matuto ka sa pagkakamali ng ibang tao, it is a symptoms na wise na tao ka. Then, ako, never pa ako nag-apply ng work. Graduate ako ng computer engineer, pero tanongin niyo ako bakit? Kasi sabi sa akin ng mother ko, Joseph, pag pumunta ka ng Manila at naligaw ka, magtanong ka sa 3 tao. Pag nagtanong ka sa 3 tao at tama sila ng sagot, anong ibig sabihin nun? Tama yung sinasabi nila. Kaya tatanungin ko, may kilala po ba kayo 10 tao na nagtatrabaho na walang nangyayari? Marami. May kilala po ba kayo 30 tao nagtatrabaho na walang nangyari? May kilala po ba kayo 50 tao na nagtatrabaho na walang nangyari? O bakit ka nagtatrabaho ngayon? To survive? No. It's just to accept na normal ka. Paano ko masabi yon? Nasubukan mo na ba? Nakita mo yung stoplight. Bawal tumawid. At hindi ka rin tumawid. Nung may tumawid na isa, tumawid na dalawa, di ba tumawid ka na rin? Ganun po tayo. We seldom think ng sarili natin. Normally, naantay mo muna yung iba, gawin yun bago ka gagalaw. Maybe kanina, gusto mo rin naman magtanong, nag-aantay ka lang may nauna. Eh, walang nauna, di wala tuloy na tanong. Ano sabi mo? Sayang. And sana maging lesson sa inyo yung mga ganun. It may be basic, pero hindi nyo ba alam na ang laki ng effect nun pagdating ng oras. Now, siguro pinaka-last message ko sa inyo. Someone asked me, what is my secret for being this successful at a very young age? And for not even experiencing yung tinatawag na parang, even ako, mag-isa ako, I'm happy. Because ang best friend ko, sarili ko. Sarili mo, hindi ka kasi iiwanan. That's the beauty of life, the more ma-appreciate mo sarili mo. Now, may nagtanong sa akin, anong pinaka-key, bakit ako successful? Ito sagot ko, dito tayo magtatapos. Just be a child. Learn to smile. Gusto niyo po ba na bumata? Yes. Na mas effective pa po sa perfect white at white light. At libre pa po siya. Number 1, don't celebrate your birthday again. You know why? You're attracting na tumatanda ka na naman. Second, huwag ka na mag-invite kasi yung in-invite mo, sila tumutulong pa, tumanda na naman siya. Di lalong dumami yung nag-a-attract, natatanda ka. Pag tinanong ka, ilang edad mo, don't mention your age again. Ako pag tinatanong, 23. Next year, 23A. Next year, 23B. Eh, bakit ganyan ang edad mo? I have my own calendar. Diba kung ikaw nalulungkot ka habang binabanggit mo yung edad mo, then gumawa ka ng sarili mong kalendaryo. What's wrong with that? Eh kung doon ka naman masaya, diba? No. Balik tayo dito. May isang story lang bago tayo maghiwalay. May isang napakagaling na speaker, nag-crack siya ng joke. After cracking a joke, lahat ng tao nagtawanan. Yung tawanan na masakit sa tiyan. Nag-joke ulit yung speaker kung ano yung joke niya nung una, hindi yung joke niya nung pangalawa. In short, inulit niya yung joke. May mga taong tumawa, may mga taong hindi na. Third, fourth, fifth, inulit-ulit niya yung joke. Nung pang-5, wala nang tumatawa. Naisip niyo po ba kung kayo yung umattend at yung 5 joke inulit-ulit? Alam mo sabi ng speaker?
Congratulations, you learned the greatest lesson in your life right now. Sabi nung, anong lesson to? Inulit-ulit niya yung joke. Sabi nung speaker, how come hindi nyo kayang pagtawanan ng paulit-ulit ang iisang joke? But in real life, nagagawa nyong iyakan ng paulit-ulit ang iisang problema. Be a child. Ang bata, sinipa mo, mamaya bati na kayo. Tayo, habang tumatanda, nasiko ka lang, taon na hindi mo mamagkatawa. Pag may mga kaibigan kayong nangutang sa inyo at hindi kayo binayaran, say thank you. At least hindi ka na makakaulit sa akin. Pag may mga kaibigan kang ginawan ka ng masama, say thank you. At least alam ko na hindi ka mapagkakatiwalaan. May mga kapitbahay ka na lagi kang pinagchichismisan, lumapit ka sa kanila, say thank you kasi naglalaan kayo ng oras para lang pag-usapan ako. Kasi mo gaano ka-importante? Guys, lahat ng attitude na pinakamagaganda is nandito sa atin when we were a child. Lahat po ng bata nang pinanganak. So may mga magulang na po dito, naalala nyo paano kabilis matuto ang bata? Ano ibig sabihin ng genius? Genie in us. Lahat po tayo may genie sa katawan natin. If you're familiar with the story of Aladdin, nung nag-ramp siya ng lamp, may lumabas na genie. Sabi ng genie, your wish is my command. Lahat po tayo meron ito. The problem with us, hindi tayo consistent sa gusto natin. Naalala nyo ang bata? Pag ang bata nagugutom, anong gagawin? Iiyak, palitan mong diaper, anong gagawin? Iheli mo, anong gagawin? Nagugutom? Iiyak. Padidiin mo, anong gagawin? Tatahan. Ibang senaryo, yung bata, basang-basa yung diaper. Anong gagawin? Iheli mo, anong gagawin? Iiyak pa rin? Padidiin mo, anong gagawin? Iiyak pa rin. Palitan mo ang diaper. Titigil. You see, yung bata, hindi siya marunong magsalita, pero lahat ng gusto niya, nakukuha niya. Why? You will not stop. Guguluhin niya lahat ng tao sa bayan! Pag hindi niya binigay yung gusto niya, titigil ba siya? Yes. He will not. The problem with us, we quit so fast. Maganda yung networking, tayo, dapa, tayo, dapa. Hindi para sa akin yan. Nagkakaroon tayo agad ng reason. Guys, learn kung sino po kayo dati. Hindi nyo kailangan gayahin yung ibang tao kasi wala pong perfect life. There's no such thing as happily ever after. Kaya lang po nagkakaroon ng happily ever after kasi po tapos na yung pelikula. Subukan ng panoorin yung part 2. Meron ulit gulo. If your life has ups and downs, be thankful. It is the meaning na you're still alive. Gusto niyo po ba sa medical? Tut, 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 or tut. Life will be very boring kung lahat tayo iisa ng gusto. Magpasalamat kayo sa mga taong ayaw mag-networking kasi without them, sino yung magsisilbi sa atin pag dumating na mayaman ka na? Guys, magpasalamat kayo sa lahat kasi their part. Ang buong mundong to masyado magiging boring kung lahat tayo ng iisa ng gusto. Try to imagine Batman without Joker. Try to imagine Fernando Poe Jr. without Paquito Diaz. Magiging boring masyado yung movie. Kaya for me, ang pinaka-importante lang lagi, from being a child, learn to smile always. Ang buhay para po siyang wave. Hindi mo pwedeng ang wave pag nasa harapan mo, pwede mo bang, wave! Ano dapat mong gawin? Kumuha ka ng surfboard, mag-surfing ka sa taas ng wave, mas ma-appreciate mo yung life. Kaya meron po tayong buhok, it is a reminder na even sa'yo yan, hindi mo yung kayang kontrolin. You can never control everyone. May mga taong sadyang darating set, mawawala. May taong darating sasaktan ka lang. May taong mag-stay. That is life.
Walang perfect, balance lang meron. You can never appreciate day without night. You can never appreciate success without sacrifices. Hindi magiging masarap ang pagyaman kung lahat tayo agad mayaman na. At ang happiness, hindi siya nasa goal. Ang happiness nasa sayo. Laging nasa inner, hindi sa outer. Kung single ka ngayon at iniisip mo, pag nagkaroon ka ng asawa, mas magiging masaya ka, sisiguraduhin ko lang, mas lalo ka magiging malungkot pag nagkaroon ka ng asawa. Why? It is just like money. Money will just amplify who you are. If masama ugali mo, dumami pera mo, lalo ka lang magiging masama. Kaya ang dapat mong ayusin yung character mo, hindi yung external. Don't ever think na if you will have this, magiging masaya ko. It's not true. Last message ko sa inyo. This is one of my favorite na explanation. Just imagine me, I have a Indian mango. Nag-yellow-yellow na nag-green. Binalatan ko, binalatan ko yung isang pisngi, may isa pang pisngi ng Indian mango. Yung alam mo, maasim-asim na yellow-yellow. Kumuha pa ako ng bagoong, nilagay ko sa bagoong. Kalahati po nung Indian mango may bagoong. Tumutulo-tulo pa po yung bagoong. Kakainin ko na po ngayon. Naramdaman niyo po ba yung asim? Nandito pa ba yung bagoong? No, ano yung point ko? Guys, may Indian mango po ba ako? Wala. You don't need to get your cars. You don't need to have your millions para maramdaman yon. Even wala pa yon, mararamdaman mo na siya. Just imagine ngayong araw na to. Ngayong araw na to, alam mo at nararamdaman mo na ang dami-dami mong pera, pag uwi mo mamaya na kotse ka, pag uwi mo mamaya, sisilbihan ka ng katulad mo ng favorite mong ulam, nakatira ka na sa bahay mo. Just imagine if everyday, ganun ang nararamdaman mo, araw-araw, gaano kasarap ang buhay mo. Hindi mo kailangan ng yesterday, hindi mo kailangan ng future. Just appreciate your today. Every day, pa-today, pa-today, pa-today. And you will guess what? You will have one whole year na napakagandang buhay. Guys, we deserve ng magandang buhay. Kaya malamang na pinapatagalan ka dyan kasi siguro para mas ma-appreciate mo. And I do believe there's no such thing as an accident. Lahat ng bagay nangyari for may purpose. Bakit ka nandyan? Bakit ako nandito? Kasi kailangan talaga natin magtagpo. Matagal ka nang nagdadasal na merong gusto magbago sa buhay mo. Kaya malamang pag upo mo dyan, ako na-attendan mo. Hindi ko dapat nandito. Kaya for me, sa stories namin, kami nila Upline Roy Peto, sobra-sobra na pong dami. Isa na lang mini-wish namin. Next year, gusto po namin kayo naman po ang humawak ng mikropono at success nyo naman po ang kinikwento nyo. Again, this is Joseph Lee. Good morning po. Thank you po.